So mga kaiksena, ang topic ko lang sana dapat ngayon ay patungkol dun sa mga bayadero, sa mga didilis na bubayi labes. Okay? So unahin na natin itong mga bubayi labes na mga didilis. Okay? Pang gitna na natin yung kay Sara, panghuli na natin yung kay Romualdez, ha? Dito muna tayo, gusto ko na init na ako dito eh. Sino ba yan, Direk? Eto na nga, mga bakla. Oo. Yan. Talagang, naalala nyo, di ba? Si Isko Moreno. Bakit? Si Isko Moreno, inimbitahan ng SMNI at ng programang Box Bobuli ng mga bayaderos. Oo, yun na nga. Okay? Ngayon, napanood naman natin, ano to? Dami naman nagme-message, so kalma lang. Tawag dito. Yan, okay? Ngayon, hindi matanggap ng mga putinang inantong mga bobo na to yung kanilang pagkakapahiya, mga kaiksena. Ngayon, ang title ko nga, paano maging bobo? Gusto niyo maging bobo? Dito kayo pumunta. Sige, salamat. Angel, ano yan, tinan mo, may mga nagme-message na grupo sa akin eh. Hindi ko maintindihan eh. Ano ba yung Direk? Nagbebenta ng t-shirt. Nakakaloka eh. Yan. Ano ba yun? Down muna ako, kuya. Bahala sa buhay. Yan ang title ko, mga kaiksena, ha? Papaano maging bobo? Tingnan natin. So, malinaw, mga kaiksena, na fake news talaga itong mga putang inan to. Ay, sorry. Sorry po. Hindi ko mapigilan kasi nakakaano kasing ano talaga eh, di ba, no? So, ngayon, na-interview ng kanilang programang Box Bobuli at ng estasyong SMNI, ang fake news na channel. Okay? Ngayon, nag-trending ang interview nila kay Isko Moreno. At talaga namang harap-harapan sila live in live streaming na sila ay sinampal ni Isko ng kabobohan nilang lahat. Sinampal sila ni Isko ng pagiging fake news nila. Ano problema doon? Natapik na natin yan, Direk. Eto ngayon ang palusot. Eto ngayon ang paliwanag. At gusto pang manloko pa ng ibang mga tanga. Tanga na nga, niloloko nyo pa. Pakinggan natin ang palusot ng pogi daw yan. Pogi ba si Banat Bay? Comment nga kayo. Taas nyo nga ang inyong mga kamay o kaya mag-comment nga kayo. Pogi ba si Banat Bay? Sagot. Sige. Eto na. Sa kabas, hindi tanggap ni Banat Bay kasi kinampanya niya ng 2022. Talagang hindi talaga matatanggap ang kabobohan niya kasi tanga-tanga niya eh. Barbilat, game. Barbilat, Barbie, Barbie, Barbilat, Barbie, Barbie, Barbilat, Barbie, Barbilat. Thank you. Maging totoo kayo sa sarili nyo. Okay, pakinggan na natin, mga kaiksena, ha? Paano lang to, pampa-warm up ko to para medyo ganahan ako. Game. Pakinggan natin siya. Ang palusot.com. Ay, bakit wala? Bakit walang audio? Wait lang, bakit walang audio yun? Wait lang ulitin ko Issue patungkol dito kay game. Pasok. Issue patungkol dito kay Isko. Nakesyo daw, napahiya daw ang Banateros at ang SMNI dahil hindi namin ina-expect yung sinabi ni Yorme na purihin si Marcos. Tanong, napahiya ba? Hindi. Napahiya, hindi.
Tang inumin mo banat bay, napakatanga mo talaga kahit kailan. Harap-harapan na nga kayo napahiya, tatanggi mo pa. Bobo. Nasaan ba yung tubo? Ba naman yan? Tanga na nga yung mga nanonood sa inyo supporters nyo, binobobo nyo pa. Ay hindi pala, tanga na, bobo pa rin. Ginogoyo nyo na nga ng husto eh, no? Oh, tuloy natin. Alam nyo, kayo talagang mga makikitid na utak na mga vlogger ni Bangag. Oh. Bakit kami yung tinuturo mo? Bakit? Eh mismo nga dun sa live channel ninyo, tanga-tanga mo. Inaaway kayo mismo ng mga inyong live viewers na mga didilis. Tama? 'Di ba? Kahit sa comment section, inaaway nila si Isko. Ayako na kay Isko. Ayako na. Ba't kayo pumapayag na ganyan si Isko? Ha? Kami ba nag-interview doon? Kami ba nag-invite doon? Di ba kayo? Nasaan ba yung tubo? Nelson Copino, salamat ha. Mamaya na ako sasayaw ha. Ginaganahan na ako eh. Ang tanga talaga nito kahit kailan eh. Oh, tuloy natin. Hindi nyo naiintindihan eh. Oh, kami pa hindi marunong umintindi. Kayo ang hindi marunong umintindi. Oh. Iba yung vlog ng bawat isa sa amin, Banateros, sa YouTube, at iba rin yung SMNI. O kaya nga, magkaiba, di ba? So kasi eto yan, Banat Bay. Ha? Sabihin mo na yan, sinasabi mo na yan dahil meron kayo kanyang sariling vlog. Kaso, yung opinion nyo sa sarili nyong vlog, dinadala nyo pa rin doon sa programa nyong Box Boboli. Sasabihin mo, boses ng taong bayan, tang inumin mo. Paano naging boses ng taong bayan? Eh, boses nyo lang ang naririnig nun, bobo. Hindi nga kayo naging fair dun eh. Lahat ng ini-interview nyo dun, against sa gobyerno. Okay, sige, sabihin na natin, against sa gobyerno. O di sana man lang, yung pagtatanong nyo with true facts and true evidences and based on science. Charot, sabi ni Nana, use and DD shit. Science daw. Kasi si Sarah, naka-silent mode na nagtatrabaho, parang cellphone. Nasaan ba yung tubo? Tama ba ako? Tama ba ako mga kaiksena? Di ba? Kaya tang inumin mo again. Paano mo sasabihin boses ng bayan yung Box Boboli? Ina mo. Nasaan ba yung tubo? Diba, ang lakas ng taba, palusot pa eh. Aminin nyo na talaga kasi, tanggapin nyo sa buhay yun na soplak talaga kayo sa programa nyo. Fake news kasi kayo. Tuloy natin. Tanga-tanga kasi. Ang SMNI po ay isang media entity. Ang SMNI tumatayo bilang isang tagapagpahayag ng balita tungkol ho sa nangyayari sa Pilipinas. Okay? Ito pong SMNI ang tunay na hindi bias. Tang ina mo. Nasaan ba yung tubo? Mumurahin ko talaga to minuto eh. Hindi bias? Ha? Hindi bias? Sure ka dong? Hambas, naku, nagigigil ako. Tricycle! Tanong sa mga nanonood kong mga kaiksena dyan. Bias o hindi ang SMNI? Comment! 1, 2, 3. Wala akong bayad mag-comment. Mag-comment kayo. Eh, din pa lang, huli na siya eh. Paano mo naman nasabi direct na bias? Eh, sino ba yung mga host ng mga ng channel na yan? Sino ba yung programa ang mga host ng mga channel na yan? Ano ba lahat ng laging laman ng bunganga at lahat ng topic ng SMNI? Kung hindi paninira sa gobyerno. O ngayon, sabihin mo sa amin bias? Hindi kayo bias? Ina mo. Nasaan ba yung tubo? Papalusot ka. Huwag ka na magpalusot. Di ka uubra, tanga. Sa totoo lang. Maniwala ka sa akin.
Kaloka tong hayop na to kahit di na nagbago eh. Sa bagay, ikaw ba naman eh, may ginto, diba? Sila ang tunay nakatanggap ng ginto. Nasaan ba yung tubo? Naninilaw. Plus, talagang nakikita mong angat na angat ang buhay. Diba? Oh. Ulitin ko ha, hindi daw bias ang SMNI. Sige. Ano pa? Gina, bias. Haha, direct puso mo. Hindi! Salamat. Mamaya na ako sasayaw ha. Kasi nanggigigil ako dito sa putinang to eh. Oh. Bakit ko nasabing hindi bias? May palusot pa. May palusot pa. Pakinggan natin. Paano niya daw nasabing hindi bias ang SMNI daw? Okay. Kasi kung katulad kami ng mga bayarang media, Wawa! Oy! GMA, News 5, Bilyonaryo, PTV, at saka ABS. Oh, bayaran daw kayong media. Sabi nitong hayop na to. Ang lakas ng loob magsabi sa media na bayarang media. Wala kang ang ebidensya, tang ina mo ka. Eh ikaw, kitang-kita na ang pagiging bayaran nyo. Bakit, Derek? Eh wala ngang pagbabalanse ito ng ebidensya. Wala ngang pagbabalanse ito at pagkuha ng komento o kumbaga titinitimbang ang mainstream media pag nag-interview at may nireport hanggat maaari kung makukuha nila yung sagot ng kabilang party o kabilang panig, tinatanong at kung may interview o mainstream media, pagkatapos dito sa kabilang kampo, mag-i-interview din dun sa tao na nai-involve. Gets? Eh kayo, puro kayo lang ang nandoon at puro alin. Kailangan ang nagsasalita sa inyo ay puro against sa gobyerno. Nagkataon na yung akala nyo na dating tumitira na si Isko kay Pangulong Bongbong Marcos ay ganun pa rin. Hindi nyo na-gets yun at hindi nyo na-anticipate na hindi ganun si Isko na gagawin yung panahon ng kampanya. Kaya kayo nasoplak. Nasaan ba yung tubo? Sige nga mga kaiksena, tama ba ako o tama ba ako mas tamang-tama ako, Shari? Opo, idol. Wala namang ibang lumabas sa bunganga ng programang SMNI ng pagiging balanse. Kung minsan pa, madalas pa, sila ang nagpapakalat ng fake news. At take note, kung ikaw ay balance na media entity, eh dapat, mga kaiksena, ang kukunin mong anchor, ang kukunin mong host ng programa mo, eh yung hindi kilala na isang green, pula, dilaw, pink, kung hindi, neutral. Tama ba? Eh lahat ng mga host, anchor, ina nyo, lahat pura Duterte yan. Nasaan ba yung tubo? Bobo. yung mga bias na media. Oh, wag mong ipahid sa iba yung gawain nyo. Kung katulad nila kami o katulad nila yung SMNI, hindi na sana namin ini-live yung kay Isko. Hindi, wag ka na magpalusot, tanga-tanga mo. Oh. Alam naman namin ang sasabihin ni Isko. Ngayon mo, kailan mo nga lang ginawa yan, di ba? Pagkatapos, oh. So ngayon, sasabi mo yan, dahil alam mo na nga yung nangyari. Hindi mo nga ginawa yan. Naku, Diyos ko, banat ba yung tanga mo talaga? Kaya mo nasabing alam mo na yung sasabihin ni Isko, di ba? Kasi, tapos na eh. Oh. Hindi nyo lang talaga na-anticipate na iba at hindi gusto nyong marinig ang lumabas sa bunganga ni Isko. At hindi nyo naisip na pupurihin niya at hindi niya ipipinpoint at hindi niya sasabihin may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yan tumatak sa kanila nung election dahil tinitira niya si Pangulong Bongbong Marcos yun eh. Tanga-tanga talaga ditong mga to eh. Direct 4 points. Oy, thank you ah. Tuloy natin.
Tandaan ninyo, magkakaibigan kami nila Isko. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Ang pakialam namin, yung pagiging fake news nyo at pagiging sinungaling nyo, mga hayop. Oh. Alam namin kung saan siya papanig. We. Nasaan ba yung tubo? We. And yet, ginawa naming live ito, unedited. O, di aminado. Anong aminado? Aminado, doon sa mga ginagawa nilang mga videos na may editing, malamang sa malamang. Kasi nga, itong programa ng SMNI ay para i-discredit, para siraan, para banatan ang isang tao, individual, especially lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Walang araw na ginawa ang Diyos na ginawa nila ng fake news ang presidente at siniraan nila ang gobyerno. And then, sabihin nyo sa amin kung hindi bias, yung programa nyong ina nyo. Nasaan ba yung tubo? Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Diba? Papalusot pa no? Tapos ang naglalike pa lang 400, nanonood 1.2, tas hindi naglalike. Grabe, ang taas na energy ko kahit tinapay lang kinain ko. Oh, wala pang kape yun ha. Okay, tuloy tayo. Inilabas lahat. Hindi siya finilter. Oh, so may balak i-filter. Diba? So may balak hindi ilabas? So ganun ba ang ginagawa ninyo sa programa ng SMNI? Nagfi-filter kayo? Pagka halimbawa, pwedeng ma-filter, ipipilter nyo para hindi lang lumabas ang nakikita naman natin mga ka-eksena, nag-e-edit sila eh. Nawawala yung mga part na narinig natin, minsan napuputol, tas kukonek nila sa ibang video. Diba? Ang Pilibustera, maraming salamat po. Ganun din, utang muna po Sabi nito bayad bay, huwag ka nang masyadong defensive. Napanood na kung paano kayo nilaglag ni Yorme. Nasaan ba yung tubo? Yun, kasi nga nagpapalusod dahil napahiya. Talagang sunog. Lalo na yung kamukha ni Limburger. Kilala niyo yung sa Biker Mice, di ba, Master Pogi? Yung sa Biker Mice, si Limburger. Papakitaan kita ng sample, hayop ka. Wait lang. Kung paano kayo napahiya ng bonggang-bongga. Naku, ang Pogi, Yan ang mga macho, guwapito daw ako. Pinanggigigilan ng 14 anyos. Macho, ay. Nasaan ba yung tubo? Mali. Hoy, wag kayong nagpapa-facial na si Jay. Nagpapa-facial na yan ng fest. Ikaw ba naman lumalabas ka sa TV, kailangan mo magpa-facial. Nasaan ba yung tubo? Sige, tingnan natin. Association o assumption? By Isko Moreno. Sige, tira. Wait lang, ulitin natin. Ay, wala. Wait. Pakinggan natin si J Bobo. Ay, J Bobo. Si Limburger. J Bobo scammer, sabi ni BMB RNP. Ano, J? Happy yarn? Tuloy natin. Wala yung audio nitong hayop na to. Nako, ayaw parinig Wait lang Mawala yung audio Mastermind nga talaga Yan. si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Di ba? Ulitin natin. Mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun Di ba? Hindi, totoo naman mga kaiksene Wala naman talaga, dati ko pa sinasabi sa inyo, wala naman nagdidirektang nagtuturo kay Pangulong Bongbong Marcos Di ba? May nagtangkang mag-file ng impeachment, hindi tinuloy. Bakit? Kasi nga alam nilang walang patutunguhan yung impeachment na complaint nila kasi wala silang nakukuhang ebidensya. Kung hindi alin,
Imbento lang. Chismis, katang isip. Nasaan ba yung tubo? O di nagmukhang tanga silang lahat dito. Oh, parang showbiz ang dating. Oh. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. May kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan. Ganun na nangyari. Di ba, yung part na yan, kung saan pinipilit niya talagang maano niya si Isko. Gusto niyang ma-corner si Isko para mapilitan na sabihin may may pananagutan o sabit si Pangulong Bongbong Marcos. Ano sagot? Kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association eh. Misa pag na-associate ka, for example si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. 'Di ba? O, balikan natin. Balikan natin si Bayot Bay. O, tuloy mo. Inilabas namin lahat. Sa katunayan, Inilabas nyo lahat. Tanga! Naka-live kayo eh. Kahit anong gawin nyo, na itago yun, naka-live kayo. Alam nyo ba yon? At meron na nagre-record live ng ginagawa nyo. Kaya hindi nyo pwedeng itago yun. Depende na lang yung mga programa nyo na wala na mga interest kami, yung kayo-kayo lang nagtatarantaduhan, mga naglolokohan kayo sa programa nyo, kasama nyo si Pocahontas. Sino? Si Katibinag, si Buangson, 'di ba? Sino pa? Yung mga nila host nilang mga lolo. 'Di ba? Uy. Sarap 'yan, marami na. 'Di ba? Oh. this is not the first time na nag-interview kami ng nasa kabilang bakod. Hindi siguro. Sino ba yung interview yung hindi nyo kaalyado? Sige nga. Lahat naman ang ini-interview nito mga tarantadon to, lahat puro mga dating, halimbawa, tulad nila Vic Rodriguez, 'di ba? Dating Maca Marcos, pero bumaliktad. Ibig sabihin, nasa kanila na. Tapos interviewin nila. O kung di ba naman kayo mga gago? Sasabihin nyo sa kabilang kampo, bumaliktad. Bobo. Si Tiangco, nasa kabilang bakod din yan. Oh, di ba? Nasaan ba yung tubo? Tanga. Diyos ko, kitang-kita na namin ang kulay ni Toby Chanko, ano ba? Noon pa lang. Kaya nga, hindi nagpunta na Mindanao yan para ipanalo yung kanyang mga lineup na mga senators Doon pa lang, duda ka na ngayon pa, lantaran ang pagsuporta niya kay Sara Duterte. Ito sabihin mo sa amin? Kahit kabilang bakod na bumaligtad nga ang tanga-tanga. Pinsan niya ni Marcos, inyet, in-interview namin. Wala nga tayong problema kung pinsan pa yan. Kahit nga si Amy Marcos kapatid pa yun Ang tanga nito. Ang kunin mo doon, kanino naka-align? Kanino pumapanig?
Sige, kahit sabihin mo pang kapatid nga, kung maka Duterte yung kapatid, sa tingin mo, sino kakampihan? Ha? Si Lacson? Nasaan ba yung tubo? Bobo, no? Ang tindi ng pagka-ano nito eh. Tinanong namin, alam namin na hindi niya babanatan si Marcos dahil pinsan niya yun. Which Hindi babanatan. Pero yung sinasabi niya, patungkol para masabi na may kinalaman pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi talaga lulusot yung ano niya, no? Palusot. Bobo eh. is ganun nga nangyari sa interview. Binanatan man niya si Romualdez, hindi niya binanatan direkta si Marcos. Alam namin yun kasi narinig na namin yung Ano sabi ni Isko? Ano sabi ni Isko? Sa tingin mo kung bakit hindi niya mabanatan si President Bongbong Marcos kahit ni si Toby Chanco? Ha? Ano sa tingin mo? Di ba sinabihan ka na? O ito, pakinggan mo. O, ikaw yan, di ba? O. Ulitin natin. Nawawala yung audio. Ano sabi? Pa rin ang aming opinion na ang O. iba kaming opinion, nananatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat O. ng korupsyon na ito, walang iba kung hindi si Marcos. So, Mali. Ito pala dapat. Sana yun. Ito. Diba? Ano sabi ni Isko? Walang magtuturo direkta. Walang ebidensya. Sabi pa ni Chanco, wag mo kaming binobobo banat bay, kayo lang ang bobo. Sabi pa ni Toby Chanco, wala talagang kinalaman ng presidente dyan. Dahil ang gustong ilaglag ni Toby Chanco, si Romualdez. Bakit? Gusto niya kasi maging speaker ni Toby Chanco. Yan ang istorya yan eh, di ba? Direct si Attorney Claire invite nila sa programa nila sa SMNI. Ako imbitahan nila dyan, babanatan ko sila live. Nasaan ba yung tubo? Basta walang pisikala, sige. Tanungin nyo lang ako. Babanatan ko kayo dyan. Mumurahin ko pa ha, sa harapan nyo si Sara Duterte. Ba't ayaw mo kay Sara? Ay ako doon sa putinang yun eh. Kinakaikialam. Mamaya. Tuloy natin. Saan na ba yun? Wala. Dito. Okay, tuloy natin ha. So maliwanag mga kaiksena. Kaya sinasabi niyang bakit daw hindi binanatan ni Toby Chanco si Pangulong Bongbong Marcos. Wala nga siyang magawang maituro eh. At saka, sinabi niya na, dati pa, na wala talagang kasalanan ang presidente. Hindi siya kasi nga separate yan eh. 'Di ba? Yung branches na yan eh. Bobo talaga to. balita na yun sa mga iba niyang interview. Pero bakit namin siya in-interview? Again, dahil ang SMNI Kasi, ang naratibo na gusto nyong marinig ay na kay Toby Chanco at yun ang kanyang inilalabi. Naintindihan mo? Dahil meron si Toby Chanco intention na maging speaker at syempre meron siya mga kongresista na gusto ring tirahin na pumapabor sa inyo. Yun eh. 'Di ba? At saka gusto niya nga suportahan si Sara Duterte. So okay nga naman yun. Hindi ka mahiyang interviewin yung kaparehas mo ng pinaniniwalaan. Tama po ba? Pwede ba yun? Itong mga to magi-interview ka ng against sa inyo? Nasaan ba yung tubo? Di ba? Kung di ba naman saksakan ng bobo to, syempre ang interviewin mo yung neutral at pabor sa inyo. Pero imbitahin mo yung kabilang partido tapos pumuntahin mo sa channel mo. Ano expect nyo doon? Talagang magsasalita yung babanatang kayo nun. Tuloy natin. ay hindi po biased. Ano daw? Nasaan ba yung tubo? Hindi daw bias. 'Di ba? Hindi talaga bias. Nakakahiya ang gagarapal ng mukha nito. Ang SMNI ay yan ang totoong may tagline na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Nasaan ba yung tubo? Walang kinikilingan daw. Nasaan ba yung tubo? 'Di ba? Di ko alam yung malditang lola, pasen nga po para maano natin. Shoutout po sa inyong lahat ha. Hindi po ako nag-isa-isa ng shoutout ha. Palike na lang mga kaiksena ha. So mga kapatid,
malinaw sa malinaw ang palusot. O, ito pa ang idadagdag ko yung kanina. Pakinggan nyo to Aming opinion, nananatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kung hindi si Marcos. Diba? Sasabihin mo hindi yung bias ang tawag dito, programa nyo. Pero, nung nagsalita si Isko ng hindi pabor sa inyo at ginegera na kayo ng mga viewers yung mga supporters na didilis, nagsalita siya ng ganyan na ang opinion daw nila. Bakit ka magsasalita ng opinion mo dyan? Akala ko ba hindi bias ang programa na yan? Kung gusto, tingnan mo si Attorney Claire, di ba? Pagdating doon sa palasyo o pagdating sa pagiging USEC niya, di ba? Yun lang yung ginagawa niya. Sasabihin niya kung ano yung nandun, sasabihin niya kung anong alam niya, pero hindi siya nag-aakusa ng ganito. Bawal, hindi siya pwede ng ganon. Unless may ebidensya. Pero kung minsan, ang pinapakita niya lang, yung mga talagang nangyari dati. Pero doon siya sa live niya, doon siya nagbibigay ng opinion niya sa vlog niya. Dito, sa programa nilang Vox Populi, hindi lang opinion nila ang sinasabi nila, pati fake news at kasinungalingan na meron sa utak nila. Nasaan ba yung tubo? Tama. Eto, bibigyan kita, banat bay, ng hindi fake news, mga kaiksena. Ito para sa mga didisit na nakikinig dyan. Ito ang hindi fake news. Makinig kayo Makinig kayo mabuti. Sana ba yan? Ito ang legit na hindi fake news, banat bay, hindi kagaya nyo. Tira. Pinasasauli ng COA kay Vice President Sara Duterte ang nasa 375 million pesos na confidential funds. Kamakailan lang mga kaiksena yung 70, na ba to? 73 ba o 100, ano ba? 73? Ngayon naman mga kaiksena, eto na, yung 375 naman ang pinasasauli na ng COA. Nasaan ba yung tubo? Ito ang hindi fake news. Di ba? Tuloy mo, Direk. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bukod pa ba ito dun sa naunang 73 million na pinasasauli rin ng COA? Yes, Jiggy, tama ka nga dyan. Iba nga pa po ito sa naunang inisyu ng Commission on Audit na Notice of Disallowance kay Vice President Sara Duterte. Yun po kasing unang pinasasauling 73.2 million pesos ay mula dun sa confidential funds ng OVP noong December 2022 o yung taon mismo ng pagkakaupo niya bilang Vice-Presidente. Final na po yan at dinenay na nga ng COA yung apela ng kampo ni VP Sara. Ito namang panibagong Notice of Disallowance ng COA issued March 31, 2026, buong 375 million pesos na confidential funds ng opisina po ni VP Sara noong taong 2023 naman yung pinababalik ng komisyon. At ayon nga po sa COA, may 4 na paglabag ang OVP sa paggastos ng confidential funds. Nakita niyo yung post ko sa Facebook page kasama tong mga dokumento, papel, 'di ba? Yun ay balita nyo, tang-inumin nyo, mga banateros. Bakit kaya hindi nila binabalita? Sabi, hindi daw bias. Balita nyo. Nasaan ba yung tubo? Etong mainstream media binabalita Diba? Mapakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos, mapalaban kahit kaninong mga politiko, inilalabas. At hindi sila excited kagaya ng mga didilis. Dilata mo si Harry Roque, pahiya. Nasaan ba yung tubo? Kita mo si Maharlika, pahiya. Nasaan ba yung tubo? Diba? Bakit, Derek? Di yung pagpapakalat nila na fake news si Pangulong Bongbong Marcos, ganun talaga sila kabobo, no? Tuloy mo muna, ate. Una nga riyan, yung pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibigay yung confidential funds o pera kay Colonel Raymond Dante La Chica na hepe po ng Vice Presidential. Yan ang nyo, basagin nyo mga nyong mga vloggers ni Sara. Walang kawala na si Sara dito. Yari talaga siya rito mga kaiksena.
kahit gumawa pa siya ng paraan, mag-imbento na naman siya ng palusot, hindi na uubra. Malinaw pa sa pinaka, malinaw na kristal diamante ang kinang. Hindi nyo matitibag to. Lalong-lalo na yung ginawa niya sa OBP. Laglag na yan si Sara. Kaya yung mga senador talaga dito nakikiling kay Sara kahit malinaw na mga kaiksena ang kabulastugan ni Sara Duterte. Duterte, bari, ina nyo. Bobo nyo. Kahit kamag-anak pa kita, bobo mo. Nasaan ba yung tubo? Kitang-kit, di ba? Malinaw na nga eh. Tapos, hindi, Duterte pa rin kami. Siya yung kamay na bakal. Kamay na magnanakaw. Nasaan ba yung tubo? Migil kayo. Tanga-tanga nyo talaga kahit kailan. Security and Protection Group o VPSPG. Base nga ito doon sa naging pagdinig noon ng House Committee on Good Government at sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01 GIGI, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal yung Ayan o. Anong gagawin mo dito? Lolokohin nyo yung sarili nyo? Pinagbabawal tas ginawa ni Sara? Kayo ng mga didisit, may asawa kayo, may jowa kayo, may mahal kayo. Halimbawa, ganito ginawa. Nakipagbembangan sa iba, yung jowa mo, yung asawa mo. Alam mong bawal yun, di ba? O ano gagawin mo? Mahal mo pa rin? Nakikipagbembangan sa iba? Nasaan ba yung tubo? Iniiputang ka na sa ulo? Tapos mahal mo pa rin? Ha? Ano? Simpleng example lang to para mas lalong mapamukha sa'yo bilang DDS na tanga ka, na bobo ka. Nasaan ba yung tubo? Bawal ginawa, tapos gusto mo pa rin. Oh my God. Tama ka na. Nasaan ba yung tubo? Tama ba ako mga kaiksena? Okay ba? Oo. Nasaan ba yung tubo? Tuloy tayo. yung paghawak o pag-disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP yung mga hinihinging dokumento para sagot. Direk, dyan, sa part na yan, anong example mo? Basic. Di ba nakipagbembangan? O syempre ikaw, mahina ka, marupok ka. Di ba? Ayaw mong mawala sa'yo kasi mahal mo daw. Sa ngayon, sabi mo, sige magpaliwanag ka, mag-aantay ako. Sige babe, sige, hintayin mo ako sa bahay. Ang ginawa, tinuloy pa rin, nakipagbembangan pa din. Pagkatapos, hindi nagpakita sa'yo, kinabukasan na. O hindi nakapagpaliwanag, o tanggap mo pa rin. Pinagmukha ka pantanga. Ito yun mga kaiksena. Ina-example ko lang yung usapin ng ganon para mas lalong matandaan ninyo at maramdaman ninyo yung ginawang katarantaduhan, kawalang yaan ni Sara Duterte. 'Di ba? Pinagpaliwanag, pero hindi nila na-comply, hindi sila nakapagpaliwanag. Bakit? Kasi nga, kaanomalyahan ang ginawa ni Sara, kaya mahirap talagang gawa ng paraan yan. 'Di ba? Puting yung mga pinuna doon sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nasa 62 million pesos yung ginamit umano para sa payment of rewards. Pero giit ng COA, hindi sapat yung binigay ng mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay yung information gathering o surveillance activities na may kinalaman doon sa kanilang confidential operations. Gumastos din daw, JG, ng 199 million pesos yung opisina nga ni Vice President Sara Duterte sa pagbili po ng mga supplies o medical at food aid, pero acknowledgement receipts lang daw yung kanilang naipakita. Git nga ng COA, dapat may masuportahan ito na iba pang patunay gaya nga po ng official receipts o sales invoice para matiyak na valid yung pagbili. Marian, bukod kay VP Sara, sino yung mga na-issue ng disallowance at pinagsasauli ng pera? Kita nyo
pinagsasauli ng pera. Tawag dito, yung example ko, wag kayong masaktan na, ano lang yon, para sa mga DDS yun. Jiggy, bukod nga po kay VP Sara, kabilang dun sa mga persons liable, sina Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey, at si Colonel La Chica. Wala bang sabit si ano dyan? Sino yung jowa ni Sara? Yung ano, yung may nunal. Yung may nunal, yung sabi ni Sara na kay Tori na kailangan ko ng camera. Kailangan ko ng camera. Yun, si Zoraida. Ay, Nasaan ba yung tubo? Sulaika pala. Zoraida tuloy. Iba pala yun, yung attorney gutom. Si Sulaika. Yun. Di ba sabit yun? Oh. Di ba? Giging final and executory yung notice of disallowance kung hindi magsusumite ng apela ang kampo ni VP Sara sa loob po ng 6 na buwan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos yung kabuang dapat isauli sa gobyerno ni VP Sara at ng mga sangkot na personalidad. Nako, pang pabigay na rin yan sa mga kababayan nating mga benepisyaryo ng ng 4Ps. 'Di ba? Walang awa tong hayop na Vice President natin. Sarap talagang. At paano ito makakapekto sa impeachment hearing ni VP Sara? Jiggy, tingin ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro, sinusuportahan itong bagong notice of disallowance yung aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Ganyan din po yung pananaw ni Justice Committee member at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon. Narito po yung kanilang mga pahayag. And as far as the COA is concerned, ang position ng COA Ang ingay ni Siopaw, ginagawa niyan. still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. So, ito po ang bagong notice of disallowance po na ito ay magagamit bilang pagpapalakas sa kaso po ng ating pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte on betrayal of public trust over confidential funds misuse. Jiggy, sa Miyerkules, April 22, magpapatuloy yung impeachment hearing ni VP Sara sa House Committee on Justice at susunod po na bubusisiin yung umano'y non-disclosure o yung hindi pagdedeklara ng mga ari-arian ng bise sa kanyang salin. Bukas na yun. Bukas na yun, gisingin nyo nga ako. Nasaan ba yung tubo? Baka mamaya mapuyat na naman ako Naglaban na nga ako kagabi. Para tawag dito, para wala na akong gagawin Lahat na nilabang ko na kagabi, kahit yung mga malilinis, nilabang ka ulit Para makapanood sigurado. Ilalive ko ulit yun Oy, sa akin kayo manood bukas lalive ko yun, tapos pagka nakapag-makeup kagad ako, lalabas ako para makikita nyo ko habang nagkakaroon ng Hoy, manood kayo sa akin, sasampalin ko kayo. Ilalive ko yan bukas Walang ibang manonood kundi sa akin lang. Huwag kayo manonood sa GMA, kahit saan, akin lang. Bakit, Derek? Basta. Explained wealth ni VP Sara. Yan po muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa'yo, Jiggy. Yan, maliwanag Yan ang maliwanag na kailangan gawin ni Sara Duterte. Magsoli ng pera. Pag nagsoli, lalong dali. Pag hindi nagdali, guilty lalo. Nasaan ba yung tubo? Game. So, maliwanag.